Tunog ito ng tubig, pero tingnan mo ang ginagawa niya. Naglilinis siya ng tasa. Naglagay sila ng tubig sa bote at inilagay nila ito sa bote at ibinigay nila ito sa kanya at naisip niya, sino ang magsasabi sa akin? Gusto kong maging Kengkoy o maaari akong mag-aral ng mabuti. At sinabi niya akong anak. Sa umaga ng ika-20 ng Hulyo, 1973, pumunta si Bruce Lee sa apartment ni Betty Ting Pang. Sila ay nakita-proros sa hapunan kasama si Raymond Chowler, isang appointment na hindi na nagawa ni Bruce Lee. Ang kwento ay nagpahinga si Bruce Lee dahil sa sakit ng ulo at binigyan ng gamot, ngunit nagkaroon siya ng allergic reaction dito at hindi na siya nagising. Agad siyang dinala sa ospital at doon siya idineklarang patay sa pagdating sa Queen Elizabeth's Hospital. Nagluksa ang lahat sa buong mundo sa kanyang pagkamatay at libo-libo ang nagdagsaan sa mga kalye ng Kowloon Funeral Parlor. Kaya Ito ang sa Love Hotels. Yo mga pare. Gusto ko rin ang maskara ng Zorro. Kiyaos kita susukoy nas tungo ni palapag. Parang lahat ay iniwan pero may tubig pa rin sa bote na ito. Nandito pa rin ang TV, papel ng banyo, hindi sila kumuha ng kahit ano mula sa gusaling ito. Hindi ito premium na kwarto, ito ang pinakasimpleng nakita ko. ito ay isang premium na kwarto. Nagtataka ako kung para saan ginamit ang mga bombang ito. Meron din kang zoom is sa magkabilang panig. Ano ang nadapa doon? Doon naririnig ko na nandito pa rin ang mga seamless na tsinelas. Salamat. So. Ito ay isa pang malaking kwarto. Tignan mo, may natira pa sila nito.
Lahat ng seda at toothpaste. Para bang talagang ginawa ng oras para sa'yo, Siri? Noong 1974, binili ng negosyanteng Chino mula sa mainland na si Yu Panglin, isang bilyonaryong philanthropist, ang ari-arian mula sa tagapagtatag ng Golden Heart Studio na si Raymond Chow sa halagang humigit kumulang sa HK dolyar 1,000,000. Maram sa kanyang sungang ari-arian ay inuupahan ng Love Hotel Operates, kung kaya't tinawag siyang hari ng Love Hotel. Nagplano si Yu na ibenta ang bahay noong 2008 upang makalikom ng pondo para sa mga biktima ng lindol sa Sichuan sa mainland China. Ngunit kinansela niya ang plano nang hikayatin siya ng mga tagahanga na irestora at pangalagaan ito. At sinabi na niya na idodonate niya sa publiko para sa restorasyon. Pagkatapos ay nakipagkasunduan si Yu sa gobyerno upang gawing museo ang mansyon ni Bruce Lee na may kasamang sinehan, librarya at sentro ng martial arts. Hiningi niya na palakihin ang sukat ng sahig ng gusali hanggang sa 30,000 square feet. Subalit, hindi natuloy ang mga plano. Matapos na hindi magkasunduan si Yu at ang gobyerno tungkol sa saklaw at laki ng pagpapaunlad, malinaw na kinansela ang ideya ng museo noong 2011. Noong Mayo ng 2015, ang may-ari ng ari-arian, si Yu Panglin, ay namatay dahil sa hindi tinukoy na sakit sa Shenzhen sa edad na 72. Naiwan ang kapalaran ng ari-arian na may halaga na higit sa 100,000,000 dolyar ng Hong Kong. Noong 2011, ang lugar ay hindi tiyak masyadong mahaba sa loob ng tasang iyon. Tingnan mo ito, Bagaman. Nandito pa rin lain sa kamit sa opisina. Awesome. Nagtataka ako sumasakang masamang kwarto na tutulog si Bruce Lee, ang dami o kung saan dati ang kanyang aklatan, pero alam mo mukhang kinuha na nila lahat at sitingnanis natin kung may tinatransplanta ang isang aklatan. Okay, yun na muna yun. Kailangan mo na bumaba ngayon, hanapin si Henry. Kaya mga kaibigan, medyo nakakabahala ito si Bruce Lee. Isa siya sa aking mga pinakamalaking idolo. Siya ang aking inspirasyon simula noong ako'y 7 taong gulang. At alam mo, para itong mawala, nagulat ako nang dumating ako dito sa Hong Kong. Hindi ko inaasahan iyon sa lahat ngayon. Iyon ay magiging parang isang museo ng ilang uri. Ang dami ng impluwensya na nangyari kay Bruce Lee ay napakalaki. Hindi ako sa tingin na ako'y nandito ngayon kung saan ako naglalakbay sa mundo, kung hindi dahil sa kanyang mga filosofiya at para sa kanya na maging isang huwaran para sa akin. Kaya bilang paggalang, tinitingnan ko ang lugar na ito dahil malaki ang respeto ko kay Bruce Lee. Mahal ko si Bruce Lee. Gusto ko lang ipaalam dahil hindi masyadong maraming tao ang nakakalam nito, kasama na ako. Ako ay malaking kahanga ni Bruce Lee.
And ang lahat ng mga lugar na iwanan ay ang kanyang sariling mansyon dito sa Hong Kong. Ang kanyang sariling lugar na kanyang tinirhan dito. Alam mo, meron siyang malaking impluensya sa buong mundo. Ako'y ba'y mag-ibahas yung parang ito si magisin higit sa isang lugar ng alaala, alam mo? Pero alam mo, mukhang ito'y naiwan na ng ilang taon. Medyo kakaiba kung paano naiwan lahat dito. Parang sinabi nila na, oy, aalis na tayo, iwanan na natin itong lugar na ito. Kamera lang pero kahanga-hanga rin para sa akin ngayon na tuklasin ng lugar. Kung saan minsan nang nanirahan si Bruce Lee, malamang ay nakatapak na ako kung saan siya nakatapak dati. Kaya medyo kahanga-hanga. Alam ko na nagiging sobrang fan ako ngayon, pero sabi ko nga, si Bruce Lee ito. Umaasa ako na nagustuhan ninyo ang video na ito. Ito'y isang magandang pagtuklas. Ito marahil ang isa sa aking paboritong mga abandonadong mansyon na gagawin ko sa buong buhay ko. Talagang gusto kong gawing espesyal ang video na ito para sa inyo kaya alam ninyo, naglagay ako ng maraming pagsisikap at trabaho dito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Talagang kawili-wili, pare, kinabahan ako sa'yo. Halika dito, pumasok ka dito ng mabilis. Hayaan mong bigyan kita ng shoutout na kuha mo ito. Kaya oo pare, yun ang sinasabi ko. Parang sinasabi ko lang kung gaano kahanga-hanga na nandito lang tayo na tinituklas ang mansion ni Bruce Lee kung saan siya gustong maglibot. At kahit ano pa man, ito ang aking kaibigan na si Henry. Nagiging mainit ako dahil sa kanya. Kaya oo, sinimulan ko ang buong bagay na ito dahil sa kanya. Siya ang aking Yoda Master. Halos inirerekomenda niya na suotin ko itong nakakandadong maskara. Ayaw ko. Sinabi ko sa iyo na itapon ang kalokohang ito. Ayaw kong gawin ito. Pero gusto ng mga tao na gawin ko. Sabi niya, parang ako'y isang padawan. Ano ang mga merienda? Sabi ko, malaki ako kahit ano pa man. Sabi niya, kunin mo ito. Ayaw mo ito. Oo, pare. Mahirap ito pero siguraduhin mag-subscribe kay Henry. Ang kanyang YouTube channel ay Charles na may pusa. Halos pareho lang ang ginagawa niya sa ginagawa ko. Sundan mo rin siya sa Instagram? Charles na may pusa, o nga. Ikaw ay... Malamang gagamitin mo ang pangalang iyon para sa anumang iba pang social media account na meron ka. Oo, parehong bagay sa lahat, oo. Siguraduhin manood siya ay isang malaking mahilig sa pusa. Kung mahal mo ang mga pusa, magugustuhan mo siya. Sige, paalam, oo. Tapos na kami dito. Oh, magandang tulog. Lumabas ka dito. Aalis na kami mga kaibigan mahal.